Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang controversial na birthday party ng Pangulong Marcos noong September 13 na kung saan nag-perform ang kanyang paboritong banda na Duran Duran. Okay, ang depensa ng palasyo na okay lang daw yun dahil surprise birthday gift. Karapatan daw niya yun dahil after a long day's work, gusto niyang mag-enjoy. Tapos, walang gastos daw ang gobyerno. Ano pa, mga friends daw ang sumagot sa lahat. Okay. So, ito gusto may napanood akong commentary sa social media ito ng dalawang professor gusto kong i-share sa inyo, parinig. Una is law professor Dean Danilo Gatmaitan sa UP College of Law plus si Professor Cielo Magno, professor sa economics ata ito. Napakaganda yung talakayan nila. Ang tanong is, pwede bang ma-impeach ang Pangulo nang dahil sa Duran-Duran birthday party? May mga nilabag ba nga batas? Yung Duran-Duran na birthday party, considered ba na graft and corruption? Okay. Ito iparinig ko lang sa inyo ang pananaw ni Law Professor Dean Danilo Gatmaitan ng UP College of Law. Usap-usapan po itong magarbong birthday party ni Pangulong Marcos na kung saan nag-perform yung kanyang paboritong banda, ang Duran Duran. At syempre, yung mga kababayan natin magaling mag-research, no? So, nahahanap na agad nila, magkano ba ang halaga na kailangan mong gastusin kung magpa-perform ang Duran Duran para sa'yo sa birthday mo? At ang pinakamataas na presyo na nakita nila, hulaan mo? Magkano? Aabot halos sa $1,000,000 para imbitahin ang Duran Duran. Kaya sa birthday ko, pag-ipunan mo gusto ko YouTube. Joke lang po. Ako na lang tutugtog sa birthday ko. Ang malaking katanungan dito, dahil alam po nating lahat na ang mga government officials ay hindi maaaring tumanggap ng regalo. So, ito yung mga tanong ko, Professor Gatmaitan. Number 1, illegal ba itong pagtanggap or pag-attend ni Pangulong Marcos ng birthday party niya na inorganisa ng mga kaibigan niya? Number 2, do we consider this party as a gift? And number 3, is this corruption? Right. Ayon sa RA 6713, ito yung Code of Ethics for Public Officials natin, tama ba? Hindi maaaring tumanggap ng gift ang sino mang public official. No? So walang exempted dyan, kahit Pangulo? Kahit Pangulo. Kasi hindi naman nakalagay. No? Ang premise ng batas ay, ang nakalagay kasi baka bayad sa isang pabor na ginawa ng public officer na yun. O kaya expectation na in the future, nakakaasa siya na tutulungan siya nitong official na to. So nagiging bahagi po yan ng tinatawag nating mga rent-seeking activities. Ibig sabihin, kapag nagbigay ka ng regalo, meron kang inaasahang pabor sa tao na to. So, kaya po siya pinagbabawal, no? Tapos, ang tanong mo about party, nakalagay po dito doon sa sinabi kong batas, 6713, nakasama ang entertainment. Okay? So, it can be argued na kasama talaga yan sa mga bawal na tinatanggap ng isang public officer. Tapos, kung hindi ka So, sinasabi mo, napakalinaw sa batas na ang entertainment ay bahagi ng definition ng gift na dapat ay hindi tinatanggap ng public officials. Yes. Okay. Mayroon pang batas na kung saan mas malinaw ang bawal na. Pangalawang batas na po ito. Ito yung Presidential Decree number 46. Na? Sino ang pumirma? Pinirmahan po ni Presidente Ferdinand Marcos. Senior. So si Father ang author ng, kasi at the time of presidential decree, it's an issuance of the President na may epekto ng isang batas. So anong nakalagay dito sa PD na to? So nililitin yung mga bawal na gagawin. Gifts, entertainment, at nakalagay po talaga doon, throwing of parties. At hindi naman nare-reveal yan, no? Hindi, chinek namin, parang pinasidebar ngayon ng mga ahensya. At wala ring exemptions.
Wala. Okay. In fact, nakalagay din kahit Pasko. Hindi talaga Hindi pwede. talaga pwede. So, maliban dun sa dalawang batas na yon, meron pa bang ibang basehan? Meron pa ang third law, Okay. under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naka-define po doon ang graft. No? And one of the forms of committing this act is, ito na naman, mga pagbawal din sa pagtanggap ng regalo Mm-mm. ng isang public officer. Oo. So, So, napakalinaw. So clear, no? It's a criminal offense. So, napakalinaw po na nag-commit ng criminal offense Pangulong Marcos sa pagtanggap at pag-attend ng birthday party na to na inorganisa ng mga kaibigan niya. May isa akong tanong, kung ang nag-organize ng birthday party at nagbayad ng party ay si First Lady o kaya yung mga anak niya, si Congressman Sandro Marcos, would that fall under that definition of corruption? Ayun natin yung isang exemption ng family member. Okay. Close family members, hindi ba yung kaibigan nyo, hindi ba yung barkada nyo, hindi ba yung mga brothers? Oo. Kaso di ba parang may policy din naman tayo sa mga extravagant lifestyle? Oo, iba naman yun. Kasi civil code natin dinidiscourage yung, I'm sorry, that's civil code, 6713 din. Oo, na bawal naman extravagant. But that question is hypothetical. Ang sinasabi ko lang, mas maganda sana ang sitwasyon ni Pangulong Marcos kung si First Lady o kaya mga anak niya ang nag-organisa nitong Duran-Duran birthday party. But unfortunately, sabi ko, napakalinaw na sagot ng PCO na ang mga kaibigan ni Pangulong Marcos ang nag-organisa nito. I'm actually very curious, no? Malaman, sino ba itong mga kaibigan na to? Ngayon na napakalinaw po, no, na may naganap na korupsyon dito sa pag-attend ni Pangulong Marcos sa birthday party niya. Ano yung remedy natin bilang mga mamamayang Pilipino sa pag-demand ng accountability? Yung isang remedy natin ay pagsampa ng criminal cases laban sa Pangulo. Pero ito ay available lang kapag natapos na yung termino ni BBM. No, kasi ang presidente ng Pilipinas ay may immunity from suit. Hindi mo pwedeng kasuhan, whether administrative, whether criminal, ang sitting president. At ito ay dahil ayaw natin na magkaroon ng sitwasyon na wala nang ginawa yung presidente kundi mag-depend sa sarili niya sa mga korte. Kasi ang assumption natin, maraming ginagawa ang presidente, very busy yan. So, hindi niya magagawa yung trabaho niya kung wala siyang ginawa kundi humarap ng kaso. Kaya patatapusin mo na yung term niya, pwede na po siyang kasuhan ng graft and corruption dito sa birthday party niya. Tingnan niyo yung kaso ni Duterte ngayon. Dahil natapos na yung term niya, marami ng kasong sinasampa sa kanya. Wala na siyang ginagawa eh. Yung susunod kong tanong, so maliban po sa paghihintay na matapos ang termino ni Pangulong Marcos, bago siya makasuhan ng criminal na kaso, no, dahil corruption ito, maaari ba siyang ma-impeach? Yun na po. Maaari din siya ma-impeach. Pwede ba siyang ma-impeach? Grounds ng impeachment ay graft and corruption. At napakalinaw dun, batay sa tatlong batas na diniscuss natin na ito ay isang corruption. Tama ba? Tama. Napakasaya naman ng politics sa Pilipinas. May vice president ka pa naman eh. I mean, naka-discussion lang po sa marami na rin at umiinit ang usapan na maaaring may ma-file na case of impeachment sa vice president. Ngayon naman, pwede rin ma-impeach ang presidente dahil sa korupsyon. Ano pa bang masasabi natin, Pilipinas? Talaga din naman, nakakadalawang taon pa. Okay. So, i-summarize natin ha. Sabi ng law professor Dean Gatmaitan, 3 ang nilabag na batas ng Pangulo sa pag-attend ng birthday party. Yung 6713, bawal tumanggap ng anumang regalo ang mga public officials. Entertainment, yun, birthday party, entertainment yun. So, very clear. Pangalawa, yung Presidential Decree 46, throwing a party, bawal. Ang batas na pinirmahan ng Marcos Sr. Nilabag ng kanyang junior. Ano pa, yung anti-graft and corrupt practices. Yun, yung 3 batas na sinight ng law professor Gatmaitan na nalabag. So, ngayon, na nakaupo pa siyang presidente, hindi siya pwedeng kasuhan. Later on na lang. Kasi graft and corruption daw ito. But,
pwede ma-impeach. Kasi ang grounds for impeachment, isa na yan yung graft and corruption. So, ugong-ugong ang balita na ang Vice President i-impeach ng Kamara. So, ito naman ngayon ang tanong, meron bang maglakas loob na mag-file ng impeachment case against sa Pangulo nang dahil sa kanyang Duran-Duran birthday party? Yon ang aabangan natin. So, salamat Professor Cielo Magno and Professor Get Mangitan sa inyong paglilinaw. Ito po ang kaganapan sa ating bansa.